through Jesus, we just pray. Jesus, mercy. Amen, no? Muli, isa na namang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid, at tayo ay nagpapasalamat sa Diyos dahil sa muling oras na ibinigay sa atin upang tayo ay makapagpatuloy sa kanyang makapagpatuloy sa ating pag-aaral sa kanyang mga salita, no? So, it's a privilege sa atin na sa bawat isa sa atin na tayo ay magkakaroon ng oras, nagkaroon tayo ng panahon, upang ating pag-aralan ang salita ng Diyos. So, isang encouragement na para sa akin na tayo ay malalaman natin na sa iba na mayroong mga sumusubaybayan sa palatuntunan ito, at lagi kong dalangin na makatulong sa bawat isa sa atin ang pag-aaral na ito sa ating sa ating palatuntunan. Ang layunin ng inyong lingkod ay makita natin na sa ating pag-aaral ang salita ng katotohanan ng may tamang paghahati, sapagkat ang inyong lingkod ay naniniwala na walang ibang paraan na sinabi si Apostol Pablo kung paano natin pag-aaralan ng salita ng Diyos, how to study the word of truth, and it is only by rightly dividing it. So tandaan natin, hindi lamang tayo naligtas, of course, kundi upang gamitin ng Diyos ang bawat isa sa atin, upang ibahagi din naman yung ating nalalaman sa kanyang mga salita. At ang sabi nga ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat,
preach the word, ano, in season or out of season, ano. Ito ang dahilan kung bakit tayo ay patuloy na nag-aaral, ano, upang lumago sa kaunawaan at maging of course upang tayo ay maging matibay sa ating pananampalataya, no? At hindi lamang ito upang may bahagi, ano, sa mga natututunan o sa mga ating natutunan, ano, sa mga taong tapat. Ang sabi nga sa 2 Timothy chapter 2 verse 2, ang ating mga natutunan, ano, kailangan nating ibahagi, ano, sa mga taong tapat at mapagkatiwalaan na makakapagtuturo din naman sa iba, no? So, isa sa mga nakakalungkot ngayon ay kung ang ipinapangaral ng iba ay ang kanilang personal na nararamdaman, no? Ang iba hindi ang salita ng Diyos ang kanilang ipinangangaral, ano, kundi ang kanilang sariling karanasan, ano, o masasabi nating yung bang nararamdaman, ano, ng kanyang buhay, o ng kanyang sariling emosyon, ano. At ang kanyang naipapangaral ay ang kanyang sarili, ano, at hindi na ang katotohanan, ano, na nanggagaling sa salita ng Diyos. Kaya hindi nakakatanggap ng edification, ano, ang mga nakakarinig sa kanya. Of course, pag tayo ay nangaral at nag-aral ng salita ng Diyos at ang ipinangangaral natin yung ating nararamdaman o ating so hindi nakapagbibigay ng edification, ano. At so ang ating pinag-aaralan ngayon is nasa aklat ng sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosa, no? Nagpapatuloy tayo rito. Ito ay isang series. So sa nakaraan nating natunghayan ang tungkol sa kautusan, ano? At ang hangganan nito ay ang ating Panginoong Jesus. Ayon sa sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosa, no? Nang si Jesus ay napako sa krus, no? Kasama niyang ipinako ang mga ordinansa, no, o ang kautusan doon sa krus. So ginamit ni Apostol Pablo ang salitang blotting out, no? Upang hindi nahahatulan ang tao sa panahon natin ngayon at ayon sa hinihingi ng kautusan. So hindi na tayo nasa ilalim ng kautusan, no? So hindi na kailangan na i-observe, no, yung kautusan dahil ang ibinigay sa atin ay biyaya ng kaligtasan, ano. Sapagkat si Kristo ang sabi nga doon sa talata na sapagkat si Kristo ang hangganan ng kautusan, ano. Ang sino mang nagsusumikap na maging matuwid sa harap ng Diyos ay hindi aabot, no, sa kanyang pamantayan. So kahit anong gawin nating pagsisikap, sundin ang kautusan, hindi tayo magiging karapat-dapat, ano, sa pamantayan ng Diyos, ano. Tandaan natin, ang katuwiran lamang ni Jesus na nasa atin ang nakikita ng Diyos. Sa pagharap natin sa Kanya, no, kahit sikapin natin na maging matuwid sa harap ng Diyos, ay hindi tayo aabot, ano, sa Kanyang pamantayan. So si Jesus lamang ang naging katuwiran natin sa Diyos, no. Subalit dahil sa biyaya ng Diyos, ito ay may dalang ang sabi nga dun sa Titus chapter 2 verses 11 and 12, ang dala ng kaligtasan ay tinuturuan tayong tumanggi sa mga kalikuan. So itong nagagawa nitong biyaya ng kaligtasan, ano. So tinuturuan tayong lumayo sa kalikuan, may pagpipigil, matuwid at mamuhay ng may kabanalan sa sanglibutang ito. So ito yung dala ng biyaya ng kaligtasan, ano. Hindi natin ginagawa ito upang tayo ay maligtas, ano. Hindi requirement sa buhay natin na kung wala ito, para bang ang sasabihin sa iyo ng ibang mga kapatid, ikaw ay questionable, ano. So pag hindi ka nakita sa simbahan, sasabihin nila, asan ba itong mga mananampalataya na ito, no? So sa ating pagpapatuloy sa ating pag-aaral ngayong araw na ito, muli nating basahin, ano, ang mga talatang ito. I hope meron tayong mga Biblia na ating nasa ating harapan upang ating matandaan, ano, may sulat itong mga talatang ito, no. So nasa Colossians chapter 2 pa tayo, so ating uliting babasahin yung nakaraang ating mga talatang nabasa, no, sa 2 Timothy, 2
Sa Colossians chapter 2 verses 14 to 17, no? So, blotting out the handwriting of ordinances that was against us. So, dito, ibig sabihin, pinawi niya, no? Pinawi yung mga ordinances, no? Tayong nasa ilalim ng biyaya ng Diyos, hindi na tayo hahatulan sa pamamagitan ng kautusan. Natigil ang programa ng Diyos sa Israel nang sila ay nahulog, ano, sa Romans chapter 11 verse 11, ano, at muli lamang ibabalik ng Diyos ang programang ito, yung sila ay nasa ilalim ng kautusan after the church got out, no? So, ituloy natin yung verse, which was contrary to us. Ang sabi niya, blotting out all the ordinances, out the handwriting of ordinances that was against us. Ang sabi niya, no? So, and took it out of the way, sabi niya, nailing it to his cross. So, malinaw naman ang sinasabi ng banal na kasulatan, di ba? Ito'y, kumbaga, sa pako, isinabit niya, no? Yung mga ordinances na yan. So, when we say fixed, sabi niya, ito ay nandoon lang, nakasabit lang, no? So, ipinapakita rito na ang ating Panginoong Jesus, dala niya at pinako yung mga ordinances na yan doon, ano? Kung ang paraan ng iyong pag-aaral sa salita ng Diyos, sa salita ng katotohanan, ay ang tamang paghahati, no? Tayo nasa bahagi ng, tandaan natin, tayo nasa bahagi ng katawan ni Kristo, no? Sapagkat ang mga kautusan o mga palatuntunan ay isinulat, ano, para sa bansang Israel. Tandaan natin, ang mga ordinances na ito ay hindi ibinigay sa body of Christ. Ang mga kautusan at ang mga palatuntunan na yan, lahat ng palatuntunan na yan ay ibinigay, ano, sa bansang Israel. So, hindi para sa atin, ano? Hindi yung programa ng Diyos para sa atin, no? In verse 15, ito ay, by the way, ito ay para sa bansang Israel, no? So, in verse 15, and having spoiled principalities and powers, no? He made a show of them openly, triumphing over them in it. So, natalakay natin nakaraan to. And verse 16, let no man therefore judge you in meat, or in drink, or in respect of an holy day, or of the new moon, or of the Sabbath days, no? 17, which are a shadow of things to come, but the body is of Christ. So, sa talatang 16, makikita natin dito kung sino, no? Kung sino ang mga nakapasakop sa mga palatuntunan, ano, na nabanggit ni Apostol Pablo. Katulad ng paghatol sa mga inumin, ano? Yung pagkain, yung new moon, yung Sabbath day. Ang tinutukoy ni Apostol Pablo dito ay ang mga Hudyo, no? Tandaan natin, ang pagkasulat ni Apostol Pablo sa book of Colossians, there are believing Jews and believing Gentiles. So, ang nais ituwid ni Pablo dito ay ang mga believing Jews. They are under the law. Gusto nila gawin pa rin yung mga kautusan na yon, ano? Gusto pa rin nila na, imagine for 2,000 years, sila ay sumusunod sa kautusan ni Moses, ano? At sinusundan niya yung mga propeta. Then, biglang ipangangaral ni Pablo, for by grace are you saved through faith, and that is not of yourself. Hindi nila maintindihan yon, ano? Yung mga ginagawa ninyo na yan na under the law, yung mga palatuntunan na yon, wala na yan. Wala na yan, ano? Ibig sabihin yung Christ is the end of the law, no? Nung ang ating Panginoon Jesus ay namatay dun sa cross, kompleto, no? Kumbaga, wala na tayong gagawin. Through faith, we are saved dahil sa ginawa ni Jesus Christ, you know? By the faith of Jesus Christ. Meron tayong topic dyan, ano? So, ngayon, kung ang mga palatuntunan na ito o ordinansa ay ipipilit mo na ipatong o gawin tungtunin, ano, sa katawan ni Kristo, then you are mixing the law and grace, no, na hindi naman dapat. So,
malimit hindi napapansin ito, no, ng maraming mga kapatid. At by the way, sa ating pag-aaral, kailangan na meron tayong, sabi ko, lagi ko sinasabi na meron tayong open mind at wala tayong kinokondem na kahit anong pangangaral, ano, kundi ang ating pinag-aaralan, ang ating binubuksan ay ang salita ng Diyos. Kung ano ba yung nakasulat doon, yun ang ating sinasabi, ano. So, kapag ang isang mananampalataya ay natuto, no, o nagkaroon ng tamang paghati sa salita ng Diyos, yung nagkaroon siya ng understanding about rightly dividing the word of truth, hindi maiwasan na dala-dala pa rin, ano, ang mga doktrina na kanyang kinalakihan, ano. Kahit saan naman, ano, kahit saan tayo nanggaling, dala-dala pa rin natin yung mga, kumbaga sa ating buhay, there is a systems of belief sa ating puso, no, sa ating buhay, ano. So dala-dala natin ngayon 'yon, ano. So meron tayong kinalakihan, ano, katulad ng mga Hudyo. Balikan natin 'yon, ano, nang marinig ang biyaya ng kaligtasang dala-dala pa rin, ano, ang kanilang mga tradisyon, ano, at ang mga kautusan. Of course, di naman basta-basta kaagad na mawala sa kanila yon, no? Dahil yun ang kanilang mga tuntunin, yun ang kanilang mga tradisyon. Sila ay under the law. So kailangan turuan ni Apostol Pablo ang mga bagay na ito ay naipako na ni Kristo doon sa krus. Yun ang sabi na sa Colossian, ano? Katulad din sa panahon natin, ano? In our present time, ano? Maraming nakasanayan ng mga tao, no, na mahirap bitawan, ano? After they learn how to rightly divide the word of truth, no? Ito ang nangyayari. Marami silang mga tanong na, how about this, no? Paano ang sinasabi dito, no? Ano ba to? Ano ba ibig sabihin nito, no? So, bakit dito sinabi? So, napakaraming nandun yun, ano? Marami tayong mga bakit, no? Of course, dahil based dun sa mga nalaman natin sa mga nakaraan, ano? Maraming mga mananampalataya and claiming, no? They are rightly divider, pero hindi nila matanggap, ano? Hindi nila matanggap kung ano ang nakasulat sa pahina ng kanilang mga Biblia, no? Marami tayong mga hindi merong sinasabi na plain yung scripture, pero hindi natin ito tinatanggap, ano? Marami akong mga halimbawa na nabanggit na sa mga previous lessons natin na nandiyan sa banal na kasulatan, though we are a KJB Bible believer, hindi natin tinatanggap kung ano ba yung nakasulat doon, no? Pilit nilang binibigyan ng kahulugan ang simpleng turo ng salita ng Diyos, ano? It is plain written there, no? Kung ano ba ang sinasabi, no? So ang mga ordinansang ito ay mga doktrina, no, sa nakaraan, sa ilalim ng kautusan na ibinigay sa mga Hudyo, no? At hindi sa mga Hentil, no? Tayo ay walang mga ordinansa, walang mga kautusan. God is not dealing to us in the previous or in time past, no? Hindi siya ang pakikitungo ng Diyos sa bansang Israel only, no? At hindi siya nakikitungo sa mga Gentiles. Ang promise ng Diyos sa mga Gentiles, yung promise na ibinigay kay Abraham, I will bless them that bless thee. So pagka sa panahon na yon, they are under the law, pag pinagpala mo ang bansang Israel, pagpapalain din ka ng Diyos. So yun ang pangako ng Diyos sa Gentiles people, no? Pero ngayon, dahil hindi nila tinanggap si Jesus Christ as their King, so nagbago ngayon ang dealing ng Diyos. Doon inireveal ng Diyos yung isang sikreto na nakatago since the world since the foundation, no, of the world, no, since the world began, no. So ang mga ordinansang ito ay mga doktrina sa nakaraan, no, sa ilalim ng kautusan na ibinigay sa mga Hudyo, no, at hindi sa mga Gentiles people. Tandaan natin, naisturuan ni Pablo ang mga mananampalatayang ito, Hudyo, no, na hindi na sila sa ilalim ng mga palatuntunan na ito, no? Dahil sila ay naging bahagi na ng katawan ni Kristo. So, of course, tayong mga Gentiles, meron ding bahagi na pero hindi directly na itinuturo sa atin yun dahil wala naman tayo sa mga ilalim ng kautusan, Kaya halimbawa, katulad na lamang ng Sabat,
yung Sabbath na ating natalakay sa nakaraan, no? In Exodus chapter 31, verses 12 to 13. And the Lord spake unto Moses, saying, verse 13, Speak thou also unto the children of Israel. Kanino? Ang sabi ni Moses, kanino siya, ang sabi ng Diyos kay Moses, kanino siya mangungusap? Unto the children of Israel, saying, Verily my Sabbaths ye shall keep. No? Kailangan nilang i-observe yun, no? Yung Sabbath day, no? For it is a sign between me and you. Sino yung me? Ang Diyos, ano? And you, sa sambahayan ng Israel, no? Throughout your generations. Sabi niya rito, that ye may know that I am the Lord, that sanctify you, no? So, verse 14, you shall keep the Sabbath therefore, no? For it is holy unto you. Everyone that defileth, anong mangyayari sa kanila? Kapag itong hindi nila inobserve ito, no? Inayahan lang ito, no? It shall surely put to death. No? Imagine na lang natin kung hindi irerespeto, no, ang araw ng Sabat, siya ay papatayin, no? Kaya yung mga nag-o-observe sa Sabat nowadays, ano? Hindi naman totoo kasi kung minsan wala namang namamatay, narinig kong namatay na hindi inirespeto, no, yung Sabbath day, no? So ngayon sa panahon natin, kung mayroong mga taong sumusunod, ano, sa kautosang ito, sila ay nagkakamali, ano? I can directly sasabihin ko na nagkakamali dahil nga dun sa nabanggit ko na wala namang namamatay sa kanila dahil sa hindi pagtupad ng kautusan. Ang sabi yung particular dun sa Sabbath day, no? So maraming hindi nakakasunod nito, no? They are under Sabbath day, no? Under the law ngayon. So wala namang napaparusahan, ano, na sila ay namamatay. So sa mga hindi tumutupad dito, no? So for whosoever doeth any work therein, sa kanila kaya walang araw ng Sabado na hindi sila, by the way, this Sabbath, it is a Saturday, ano? Kahit saan mo siya i-research mo, no? Thou shall be cut off in this present dispensation. Tandaan natin, walang hentil na puputulin, ano? Katulad ng isang sanga, no? Sabi niya rito, for whosoever doeth any work therein, that soul, sabi niya, that soul shall be cut off. Shall be cut off. Pag nakita mo yung word na cut off in your scripture, mostly, ito ay referring yung relationship ng Israel sa Diyos, ano? Sa Diyos, no? Relationship. Dahil sa mga Gentiles people, once na tayo ay naging bahagi ng katawan ni Kristo, there is no more cut off, no? Sa iba, pag hindi ka purely attending the church, you are questionable to them, no? Marami akong naririnig na gano'n, no? So, tayo ay nag-aaral lang naman sa salita ng Diyos, ano? And napakahalaga sa atin na makita natin kung ano ba yung nakasulat dyan sa kanyang salita, no? So, in this present time, o in this present dispensation, walang hentil na puputulin, no? Katulad ng isang sanga. By the way, pag nakita mo yung word na branch o branches in Scripture, referring to Israel, no? Kaya sa John chapter 15, ewan ko kung bakit ginawa nilang service, no? Yung mga susunugin yung branches, no? Yung napuputulin, ano? Hindi yung referring sa mga Jewish people yun, ano? Tayo ay walang ganon, ano? So, kaya pasalamatan natin ng Diyos, ano? So, from among His people, sabi niya, sila ay puputulin. Sabi niya in verse 15, 6 days my work be done. Sabi niya, but in the seventh,
is the Sabbath of rest. Only to the Lord, whosoever doeth any work in the Sabbath day, he shall surely be put to death. So ilang beses, dito pa lang, 2 beses na sinabi yun, ano? Pag sila ay nagkamali, ano? Noong si Jesus ay dumating sa mundo, remember this, ano? Inahahanda niya ang bansang Israel upang sila ay papasok dun sa tinatawag nilang Daniel's 70 week. Actually, that's a preparation. Kung babasahin mo yung 4 Gospels, ang preaching ng ating Panginoong Yesus, tumitingin sila sa panibagong dispensations, which is the tribulation period, ano? Dispensation na paghihirap ng bansang Israel, ano? So muli upang tayo ay ma-repress, no, sa ating mga tinatalakay sa nakaraan, o sa ating mga tinalakay, no, nang si Jesus ay dumating sa mundong ito, no, in this world, no, there is a secret, ano, hidden God, no. There is a secret hidden God. Hindi ko alam kung hanggang ngayon ay hindi mo pa nakikita, no, o natatanggap ang bagay na ito, no. So, how many messages, no, na aking naibahagi? Siguro nasa 60 na. At nandito lagi itong mystery, no, about the mystery of the fellowship of the same body, which is the church, the body of Christ, no? At kung hindi mo kayang tanggapin ang sinasabi ng Ephesians chapter 3, verses 1 to 9, basahin lang ninyong paulit-ulit, no? This is referring to the mystery or the dispensation of the grace of God, no? Referring to the mystery of the fellowship in the same body. Sino yung same body? Yun ang believing Jews and believing Gentiles into one body, which is the body of Christ, no? So you will not enjoy, no, kung hindi mo pa nakikita at natatanggap itong mystery na ito na nireveal kay Paul in Ephesians chapter 3 verses 1 to 9, you will not enjoy the entire topic, no, in rightly dividing the word of truth. Hindi natin, kasi there are always loophole, no, sa ating pag-aaral dahil hindi mo kasi wala tayong stand, no. So kailangan nating magkaroon ng stand, no. When Christ is preaching in his earthly ministry in the 4 Gospels, tandaan natin to, mayroong sekreto na nakatago sa Diyos. Dahil lang church, the body of Christ, never na-mention sa mga prophets, no? Major, minor prophets. Hindi nila ito nabanggit sa kanila. Ang binabanggit ni Jesus Christ in Matthew chapter 16, it is the messianic church, no? It is not the body of Christ. So, pwede nyo buksan yung mga other topics natin dito. Ang bagay na ito ay hindi nahayag hanggang si Pablo, no, ay hindi naligtas. I mean, yung mystery of the fellowship in the same body, which is the church, hindi ito nahayag, no? Hanggang si Pablo ay hindi naligtas, no? And it was revealed only later, no? Hindi automatic na tinanggap ni Pablo itong secret na ito. There is a gap, no? I mean, there is a transition period, ano? Hindi kaagad inireveal ng ating Panginoong Yesus yung mga visions and revelations sa kanya, no? 30 years after the death of Jesus Christ, doon pa lang na-reveal yun, ano? Makikita natin yun sa 1 Corinthians chapter 12, verse 1, no? So, ang difference doon, ako ay naniniwala, no? Dahil maraming mga expert scholars on chronology, there is a gap of 30 years, no, between the revelation of Jesus Christ in chapter 12, 1 Corinthians, hanggang sa namatay ang ating Panginoong Yesus, no? So, ngayon, kung ang paniniwalaan mo ang so kung ang pinaniniwalaan mo ang 12 disciples, no, ay tumanggap, no, ng parehong ebanghelyo na tinanggap ni Pablo. Ito, maraming, of course, di naman natin hindi ko naman ito na
itong ating pag-aaral, kailangan lang natin yung open mind, no? So, hindi ko namang ipipilit yun. Ano? Lagi ko sinasabi ito, lagi ko itong binabanggit. Ano? Kung ang pinaniniwalaan mo, no? Ang 12 disipulo ng ating Panginoong Yesus ay tumanggap ng parehong ebanghelyo na tinanggap ni Apostol Paul. I mean, parehas ang kanilang ebanghelyo. Hindi ito sinasang-ayunan ng salita ng Diyos. Mostly, ito ang kanilang ang tinanggap ni Peter, ang tinanggap ni James and John about the gospel of salvation is the same as yung tinanggap ni Apostol Pablo. Pero hindi sinasang-ayunan ng Biblia. No? Hindi wala tayong makikita reference tungkol doon. So tandaan natin, ang mga taong ito, the Jewish people, ay walang nalalaman, kundi ang mga, ano ba yung kanilang nalalaman, kundi ang sinasabi ng mga propeta, at ng mga kautusan ni Moses. That is, yun ang alam ng mga disciples, yung mga sinabi ni Moses, yung mga sinabi ng mga propeta. Sila ay tutungo sa isang panahon, Sila ay tutungo sa isang panahon ng kapighatian, Ayon sa mga hula ng mga propeta. So, wala silang nalalaman tungkol sa mga pangyayari sa ating panahon na mayroon palang mangyayari in this present time, since Paul na tinanggap niya yung revelations and visions and revelations, may mangyayari na ibang panahon na tayo ay maliligtas sa pamamagitan ng biyaya, sa biyaya, So ito yung tinatawag nating present dispensation of the grace of God, So sa panahon ng kapighatian, ang mga Hudyo ay mangangailangan ng malaking tulong. Sila ay lalapit sa Diyos, mangangailangan sila ng malaking tulong. Some of the Gentiles people during those days, during the tribulation period, will help them, In Matthew chapter 25, may makikita kayo doon, Malimit ito ay ginagamit natin, Pero tignan ninyo ito, If you give them a cold cup of water, If you visit them in prison, You have done unto me, sabi niya, lahat ng bahaging ito ng chapter 25, ito ay tumutukoy sa pagtulong ng mga hentil, sa mga Hudyo sa panahon ng kapighatian. Yun ang context noon, Ang context na yun ay pinangangaral ng ating Panginoon Jesus, tumutukoy yun sa coming tribulation. Doon, kailangan nilang tulungan ang mga, dahil aapihin yung bansang Israel, Ganito pagpapalain ng mga hentil, At kung paano maliligtas sa mga panahon yon sa kanilang pagtulong sa mga bansang, o sa bansang Israel, So sila ay kukupkupin o sila ay tutulungan, sila ay pagpapalain dahil sa pangako ng Diyos kay Abraham. So yung sinabi ko kanina in Genesis chapter 12 verse 3, Kailangan nila ang malaking tulong, kaya sa Matthew chapter 7 verse 7, tignan natin ito, Ask and it shall be given you. Seek and you shall find. Ito yung turo sa kanila, sa mga sa mga Jewish people. And it shall be opened unto you. Sabi niya, ang mga taong ito ay walang nalalaman, Walang nalalaman actually tungkol sa biyaya ng kaligtasan sa mga hentil, ito ay sa mga hentil, Dahil ang kanilang nalalaman ay hindi sila tutungo sa mga hentil, kundi sila ay tutungo saan? Tutungo lamang sa mga nawawalang tupa sa sambahayan ng Israel. So ang mga taong ito, even our Lord Jesus Christ, mayroon siyang outstanding instruction na sila ay hindi tutungo, Hindi sila tutungo sa mga Gentiles people, to the sa mga Samaritan, Later lang niya binanggit ng ating Panginoong Yesus at the last verse of Matthew, na mayroon siyang instruction unto all nations, So, pero nung siya ay nabubuhay, bago siya namatay sa krus, mayroon siyang ganyang instruction na huwag silang tutungo sa mga Gentiles people, Actually,
even after Matthew or the four gospel in Acts chapter 1, Acts chapter 1 to Acts chapter 7, they are exclusively going to the sa mga Gentiles people, no? Kaya nga mayroong verse somewhere in Acts chapter 19, sila ay pumunta lamang sa mga Jewish people, no? So kaya in Matthew chapter 6 verses 9 to 13, ang sabi niya kung paano sila tuturuan na manalangin, no? After this manner, sabi niya, therefore pray ye, our Father which art in heaven, hallowed be thy name. In verse 10, thy kingdom come. Actually, it is still ang ating Panginoong Yesus ang kanyang sinasabi kung ganito kayo manalangin. Darating ang kanyang paghahari, ano? So, ang sabi niya doon sa verse, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth, no? Thy will be done in earth. Dito gagawin, no? Not in heaven, ano? As it is in heaven. As it is in heaven. That's an inahintulad, no? Katulad nung sa langit, no? Pero mangyayari yung paghahari na yon dito sa lupa. So, ito yung kanilang panalangin sa panahon na yon, ano? During the during the tribulation period. In verse 11, give us this day our daily bread, no? And forgive us our debts as we forgive our debtors, no? So, ito ba ay posible? Itong tanong ko, ito ba ay posible in this present dispensation? Kailangan tayong magpatawad upang tayo ay patawarin ng Diyos. So, kung hindi ka magpapatawad, hindi ka patatawarin ng Diyos, no? Hindi ganito ang pagpapatawad ng Diyos in this present time sa atin, ano? Tayo ay pinatawad niya dahil tayo ay sumampalataya, no, sa ebanghelyo ng ating kaligtasan. That is, kaya tayo pinatawad ng Diyos dahil dun sa ebanghelyo ng kaligtasan na ating sinampalatayanan, ano? So, hindi, ang tawag dito, ngayon, ngayon, posible ba na kung hindi magpatawad ang isang mananampalataya? Kung hindi magpapatawad ang mananampalataya, ngayon ay mawawala ang kanyang kaligtasan? Dahil doon sa panalangin na yon in Matthew chapter 6? Hindi, no? Hindi. Pero kung hindi tayo magpapatawad, tandaan natin ito, tayo ay maaaring magdusa dahil sa dulot nito, no? Sa ating katawan, magkaroon ng bitterness sa ating puso, no? Sa ating buhay, ano? And it causes serious sickness. Tandaan ninyo, pagka nagkaroon tayo ng bitterness sa ating puso dahil hindi tayo marunong magpatawad, then ang mangyayari sa atin, magkakaroon tayo ng serious sickness, no, sa ating buhay. Ito ang kung bakit kailangan nating magpatawad. Hindi upang tayo ay takot tayong hindi maligtas, no? Dahil ang kaligtasan sa atin ay hindi based doon sa pagpapatawad, no? Tayo ay pinatawad na ng Panginoon, ano? Kaya mahalaga na magpatawad sa ating buhay, hindi upang tayo ay patawarin, ano? Subalit ang mga taong ito ay kailangan silang magpatawad, ano? Kailangan nilang magpatawad, no? Subalit, so ito ang inihingi, ano, ng kautusan, ano? Mayroong kalakip na gawa. Tandaan natin, ang kautusan, mayroon itong kalakip na gawa, no? Remember that. Kaya nga lagi kong inuulit ito, there are two types of justification, no? Ito yung tinatawag nilang justification by faith. Pag sinabi nating by faith, mayroong itong kalakip na gawa, no? So, mayroon silang ginagawa, ipinapakita na sila ay mayroon silang pananampalataya. Tulad ni Noah, inutos ng Diyos, gawa siya ng arko. Si Abraham, inutos niya na ihandog si Isaac. So, sila ay tumalima sa Diyos. And by faith, sabi niya sa Hebrew chapter 11, sila ay naging matuwid sa harapan ng Diyos. Ano? That is by faith. Mayroong kalakip na gawa. Yung true faith, tayo ay naligtas through faith. For by grace are you saved. True faith. No? Yung true faith na yon,
Wala tayong ginawa, no? Not of works, lest anyone should boast, sabi niya, di ba? So, saan tayo nakatingin? Doon sa ginawa ni Jesus. Somebody did it for you. Yun ang tawag niya na true faith. Hindi by faith. So, we are justified through faith. Tayong mga uncircumcision o tayong mga Gentiles people. So, ito ang hinihingi ng kautusan, ano? Mayroong kalakip na gawa, no? So, we are not under the law. So, then sa Matthew chapter 24, Jesus explained, ano? The abomination of desolation, no? Mangyayari itong kasuklam-suklam na paninira na ito, no? Itong pangyayaring ito, no? During the tribulation period, ano? So, in verse 20, but pray, sabi niya, yea, that your flight be not in the winter, no? Ito ay during this tribulation period, neither on the Sabbath day. Ito ay malinaw na instruction sa mga Jewish people na papasok sa Great Tribulation. No? This is an obvious truth. No? Ito ay isang katotohanan na hindi natin mapapasubalian. Ano? Tayo ang kausap. So, this is an obvious truth. Hindi tayo ang kausap dito ni Jesus, no? Doon sa Matthew chapter 24 and 25, no? Hindi tayong kausap, no? Ang kausap niya rito ay ang bansang Israel, no? So, rightly dividing the word of truth is the only way, tandaan natin, no? Is the only way to understand the word of God. Ito, bakit ko nabanggit ito? Dahil ito yung paraan, the only way na pag-aaralan natin ang salita ng katotohanan, no? It is by rightly dividing it, no? Dividing the word of truth, no? So ito lang ang tanging paraan, no? So marami tayong mga paraan ginagamit pagpasok natin sa mga Bible school, sa mga eskwelahan o sa saan mang pag-aaral na walang ibang tinuro ang Biblia is ito lamang, ano, sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. So ang talatang ito ay hindi pa naganap, no? O hindi pa nagaganap, no? Dahil hindi siya tinanggap ng kanyang bayan, no? Binigyan sila ng pagkakataon ng 1 taon. You remember our topic about the 1-year extension of mercy ng after the death of Christ? Bago siya namatay, umiling siya ng panalangin para sa kanyang mga disciples, no? So napatawarin sila, no? So binigyan sila ng 1-year extension of mercy until the death of Stephen and the final rejection of the Holy Spirit in Acts chapter 7 verse 51. Doon sila naputol, doon sila nahulog, no? So tinanggihan nila yung Santong Espiritu at dito nahulog ang bansang Israel. Makikita natin yun sa Romans chapter 11 verse 11, no? Dahil sa kanilang pagkahulog, ang kaligtasan ay dumating sa mga hentil. Now, ito na, no? In the dispensation of grace, Paul writes Romans to Philemon, no? Ito yung mga kapahayagan ng ating Panginoong Yesus na isinulat ni Apostol Pablo para sa body of Christ, no? Paul writes Romans to Philemon, no? Kailangan nating maunawaan, no? Noong si Jesus ay dumating sa lupa, ito, no? Ang kalipunang katawan ni Kristo ay isang misteryo, no? So tandaan natin 'yon, ano? Alamin ninyo 'to in Ephesians chapter 3 verses 1 to 9 or pwede ninyong panoorin yung mga ibang topic natin, ano? So itong kalipunan na ito, itong misteryo na 'to, walang sino mang tao ang nakakaalam nito. Wala. During those days, during the time of yung four gospel na yon sa mga disciples na sakop doon, walang nakakaalam, no? Which is the present dispensation of the grace of God. Itong kasalukuyan na to, wala silang alam doon, no? Dahil ang mga propeta, wala naman sinabi about the body of Christ, dahil hindi nila alam yon. So, at ating masasabi na hindi makatarungan ito. Tandaan natin to, no? So, para sa akin, hindi makatarungan, ano? Na sa panahon natin, ano? Kung ang isang tao o nagtuturo, no, ay kukuha ng aral mula sa 4 na ebanghelyo, no? Sa four gospel, ano?
At sasabihin niyang ito ay para sa body of Christ. Ito alam ko mayroong mga tawag dito, laging term na ginagamit ng isang pastor na violent reaction. Hopefully sana, ewan ko kung meron tayong violent reaction dito, no? Anyway, tayo ay nag-aral. Sana maging open yung mind natin, ano? Ito ay para sa body of Christ, no? Kung ang isang tao o tagapagturo ay kukuha ng aral mula sa pure gospel, ano? At sasabihin natin ito ay para sa body of Christ, ipapatong natin in this present dispensation, no? Kung ikaw ay tunay na rightly divider, no, sa salita ng Diyos, hindi mo aangkinin, ano, ang mga katotohanan sa Biblia na hindi naman para sa iyo. Ngayon, ang body of Christ is now in the picture. Kumbaga, sa panahon natin, alam natin yung body of Christ. Pero during those days of our Lord Jesus Christ, ang pinangangaral ni Jesus is preparation for the coming kingdom, is earthly kingdom. Hindi yung, for by grace are you saved through faith and that is not of yourself. They are under the law. So, minsan may nag-contest sa akin. Kaya nga sabi ko sa kanya, naalala ba natin yung isang mayaman na binata na anong gagawin ko, Panginoon, para ako ay maligtas? Ang sabi ni Jesus, gawin mo to, huwag kang mangangulo niya, huwag kang papatay. Gawin mo, in short, gawin mo yung kautusan. Ginawa ko na po lahat. Meron pa, ang sabi ng ating Panginoong Jesus, ibenta mo lahat ng iyong ari-arian at iyong ipamimigay, no, sa mga kapuspalad, mga taong nangangailangan. Anong nangyari? Nalungkot yung mayaman, no, binata, no? Tumalikod. So, ngayon, kung pinipilit mo yung mga aral ng ating Panginoong Jesus, dapat ipangaral din natin yon, di ba? Pero hindi. Itinatago natin yon. Dapat lahat tayo ibenta natin yung ating mga in order to attain eternal life, no? Pero hindi ganun yung nais ng Diyos sa atin. Pero pipilitin natin gagawin ng paraan ngayon. Kumbaga, malinaw na sinabi ni Jesus, bibigyan natin ng ibang paliwanag, no? Yun ang tinatawag nilang allegory, no, sa salita ng Diyos. Yung mga bagay na hindi naaayon sa mga set of doctrines ng ating kapulungan, ano, bibigyan natin ngayon ng patibay, ano, at para maipagtanggol natin ang ating stand, ano. So sana makita niyo yung pino-point out ko doon, ano. So ang ibig ko lang sabihin, ang body of Christ is now in the picture, no, sa ngayon, no. After Christ rejected by Israel, nung tinanggihan nila ang ating Panginoong Yesus as their Messiah, no, sumulat si Pablo ng ganito. Ano ang sulat ni Pablo? So, ang ating tinatalakay, by the way, is the book of Colossians, no. Maraming problema dito about the Gnosticism, no. So, ang aral ng mga Gnostics is there is a lesser divinity about deity of God, no. So in verse 16, let no man therefore judge you in meat or in drink. Verse 16, no, Colossians chapter 2 verse 16. In respect of an holiday, no, or of the new moon or of the Sabbath days, no. 17, which are a shadow of things to come, but the body is of Christ. May nag-comment sa akin ng ang kautusan ay hindi naman tinanggal. Actually, it was postponed, no? Hindi naman tinanggal, kundi sa ngayon, during this present dispensation, we are not under the law. Yung mga grace movement, alam nila, we are not under the law. Pero hindi nila pilit natin, hindi naman po lahat, no, na pinipilit natin na gawin yung kautusan, ano. Gagawin natin, no, dahil kung hindi natin gagawin ito, ang Diyos ay may kaakibat na hindi pagpapala, no. Actually, we are already blessed, eh. So, ang pagpapala natin is heavenly blessings, eh.
Hindi naman po yung mga earthly blessings, no? So, para hindi tayo lumayo, may nag-comment sa akin, ang kautusan ay hindi naman tinanggal, sabi niya. Dahil ang pamagat ng ating paksa sa nakaraan ay Christ abolished the law, nailing it to the cross. Ang ibig sabihin ng inyong lingkod, in this present dispensation, ang kautusan ay, o ang mga palatuntunan, ang Diyos ay isinabit na doon sa cross. Ito ay mare-resume lamang, mangyayari lamang ito, and it is applicable again. Magkakaroon ulit gagamitin ulit ito, pagbalik pagwala na ang body of Christ. At ang pakikitungo ng Diyos sa bansang Israel ay babalik during the 7 years tribulation and during the 1,000 years. Magbabalik sila sa ganung panahon, ano? At sila ay i-observe nila yung mga kautusan, ano? So in this present time, wala yung kautusan. Christ is the end of the law, no? Nais ko lang linawin ng ganito, no? In this present dispensation of the grace of God, ang ginamit ni Pablo sa talatang Colossians chapter 2 verse 14, blotting out, no? Ay burahin, no? Yung blotting out is a term na burahin, no? At ito ay dispensational, no? Dispensational. Dahil sa ating panahon, ang kautusan ay hanggang kay Kristo lamang, as I said, no? Ang pakikitungo ng Diyos sa Israel ay sa ilalim ng kautusan. At dahil sila ay nahulog, ang programang para sa kanila ay na-postponed, no? Muli lamang itong magbabalik, ano, ang programang ito after the body of Christ caught up. So wala na tayo rito, and the 7 years tribulation, it will proceed. At mangyayari sa panahon na yon, ang kaligtasan, it is by faith and works. So kaya nga ang tawag dito sa Matthew 24 verse 13, ang mananatiling tapat hanggang wakas, sila ay maliligtas. Doon papasok yung mga aklat from Hebrew to Revelation, at ito ay mga prophetic books tumutukoy sa tribulation period. Kaya si James, makikita mo doon, they are under the law, no? They are under the law. So, kaya nga sinasabi ni Pablo sa talatang 17, which are a shadow of things to come. Yung kanina, no? But the body is of Christ. So, ito ay tumutukoy sa katawan ni Kristo, no? Ay hindi sa ilalim ng kautusan, no? Subalit sa panahon natin, today, marami pa rin nagtuturo ang mga katotohanan para sa Israel ay kanilang ipinapalagay sa katawan ni Kristo, no? Ito ang tinatawag na, sinabi ko kanina, Gnosticism, no? Yung mga Gnostics, no? Maging sa panahon ni Pablo, nanduroon ang mga bulang guro, no? At bulang aral na maging sa ating panahon, ano? Nandirito, of course, no? Paano natin sila malalaman na itong mga bulaan, no? By testing their doctrines, if biblical and dispensational, no? So, maring ang tao ba ligtas, pero pwedeng magamit siya ng mga yung mga cults. There is a possible. Dahil ang kanyang itunuturo, which is biblical, pero hindi dispensational, no? Ang mga Gnostics na ito, sa Colossi, no? Sa mga taga-Colossian, no? Ay nagdala ng strange doctrine, no? Gayon, nais nilang pasamahin, no? O pervert, no? The gospel of Christ. Gusto nilang guluhin, no? Yung gospel of Christ. Ngayon, ang tawag sa mga tao in our present time, maraming nagsasabi na once na hindi ka sang-ayon sa turo ng kanilang lahat ng mga denominational, lahatin ko na, no? Pati sa atin, ano? Once na nagturo sila na against doon sa ating set of doctrines, no? Ang tawag natin sa kanila heretics. 'Di ba? Heretics. Bakit mo nasabing heretics? So kinakailangan nating checkin at tignan kung ano ba yung sinasabi ng Bible, no? Hindi yung sinasabi ng ating
doktrina na inilagay sa isang compilation o statement of faith. But tignan natin niyon base dun sa sinasabi ng banal na kasulatan. Colossians chapter 2 verses 18 to 19, let no man beguile you of your reward in a voluntary humility and worshiping of angels, no? Intruding into those things which he hath not seen, vainly puffed up by this fleshly mind. Ano bang ibig sabihin ni Pablo dito sa taga-Kolosa, no? Isa sa mga heresies na naisituro ng mga Gnostics na ito na si Kristo ay isa lamang angel, ano? Or siya ang pinakamataas na position sa mga angels, ano? Ayon sa verse 18, sino man ay huwag manakawan ng gantimpala, no, sa inyong o sa inyo, no, sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa, no, o itong voluntarily humility, no, at pagsamba sa mga anghel. Ano ba itong kusang pagpapakumbaba, no? Una, ang dalawang salita na ito ay hindi dapat magkasama. Pero makita natin sinama ni Apostol Pablo dun sa verse. Ang ibig sabihin, kung tutuusin, hindi dapat magsama itong dalawang verse na ito. Bakit? Dahil kapag magkasama ang dalawang salita na ito, ay makikita natin na mayroong discrepancy, mayroong mali, no? Dahil ang pagiging humble, hindi ito pwedeng likhain, i-manufactured, no? Ito ay kusang nandyan sa ating buhay, ang pagiging mapagkumbaba, no? Yung halimbawa, false humility, di ba? So, ang pagiging humble, hindi ito pwedeng likhain, no? Kaya kung pagsamahin natin ng dalawang salitang ito, voluntarily humble, no? Ang ibig sabihin na hindi ka mapagpakumbaba, no? Yung para bang sinabi natin na hindi naman ako mayabang, ano? So, nagmalaki ka na, di ba? So, ang ibig sabihin nito ay peke, no? This voluntarily humility is a contradiction in terms. Magkasalungat yun. So, tignan natin kung ano ang nakaugnay sa dalawang salita na ito. Tignan natin, makikita natin doon, ang sabi niya, worshiping of angels, no? Sila ay nagpapatira pa sa mga anghel, no? They were humbling themselves before men, no? Sa harap ng mga anghel, no? Nakita niyo yung verse na yun, di ba? So, sa aklat ng pahayag, ang mga anghel ay tagapagdala lamang, ng mensahe, sa kay John the Revelator, no? Mababasa niyo in Revelation, no? As an example, in Revelation chapter 17 verse 1, and there came one of the seven angels. Ito anghel lang ito, no? Which had the seven vials, no? Ito yung during the tribulation period. There are seven vials, no? Bubuksan, no? And talk with me, saying unto me, come hither, no? I will shew unto thee the judgment of the great war, no? That sitteth upon many waters. Revelation 18:1. And after these things I saw another angel. There is another angel, no? Come down from heaven, having great power. Imagine na itong isang angel na to, having a great power. Kung ano ang kanyang magagawa. He has a great power, and the earth, anong ginawa niya? And the earth was lightened with His glory. Ganun mayroong kapangyarihan ang isang anghel, no? Kaya niyang bigyan ng ilaw ang buong mundo, no? So, ang mundo ay nagliwanag sa kanyang kalwalhatian, no? So, dahil dito, anong nangyari kay John? John was attempt, no? to worship this angel. Revelation chapter 19 verse 10. Tignan natin, no, in verse 10. Revelation 19:10. And I fell at his feet to worship him. Sabi ni John, gusto niya sambahin, no? And he said unto me, sabi ng angel, see thou do it not. Sabi niya, I am thy fellow servant, and of thy brethren that have the testimony of Jesus, no? Who worship God, no? For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. So, ano ang sinasabi sa kanya ng anghel? Huwag mo gawin ito. Sabi niya, huwag kang magpatira pa. Sabi niya, no? At sumamba sa mga anghel, sabi niya, isa rin akong alipin na katulad mo.
So ito ang pagkakaiba, no? Ito yung pagkakaiba ni John and the false teachers sa Colossa, no? Itong mga Gnostics, no? Si John ay personal na nakita niya ang anghel. Personal na nakita yung mga angels, no? At kung paano nagbigay ng liwanag sa lupa, nasaksihan niya, no? Sa kanyang kapangyarihan, ano? Samantalang ang mga false teachers na ito, ayon sa talata, no? Ayon sa talata, intruding into those things which he had not seen. O, di ba? Sila ay pumapasok doon sa mga bagay na hindi nila nauunawan. I mean, nakikita, no? Brainly pop up by his fleshly mind. Sumagi lang sa kanilang isip. Sumagi lang sa kanilang isip. Hindi nila nakita ang mga anghel. Tandaan, ito ay isang dispensational truth. Itong katotohanan na ito. Dahil sa ating panahon ay walang sino mang nakakita ng anghel. Di ba? Maraming mga aklat na mga angels, maraming mga sulat, mga aklat tungkol sa mga anghel, pero hindi ito sa panahon natin, ano? Hindi nangyari, walang nangyayaring tungkol sa mga angels. Kaya nga ang topic natin today is about yung guardian angel. Ay totoo ba? So, traditionally, maraming mga katuruan na ating minana. No? Ito, minana, hindi lang sa mga angels. No? Ito, tignan natin to. Tungkol sa mga angel, which is unbiblical, katulad ng guardian angel. No? Na nagbabantay sa isang tao. Para bang tinulungan siya ng kanyang anghel, sabi niya. No? Ito yung mga man-made doctrine, no? Which is unbiblical. No? Maraming aklat na, by the way, I mean biblical but it is not dispensational, ano? Maraming aklat na nilikha patungkol sa mga anghel, no? At ito ang taong walang alam in rightly dividing the word of truth. Sila'y sumulat pero wala silang knowledge about the dispensation, or I mean rightly dividing the word of truth. Dahil ito ang kanilang pinanghahawakan. So tingnan natin ang kanilang pinanghahawakan, no? In Hebrew chapter 13 verse 2. Be not forgetful, sabi niya, to entertain strangers. Strangers, ano? For thereby some have entertained angels unawares, no? Kapag hindi tayo gumagamit ng tamang paghati sa salita ng Diyos, ito, no? Sa nakaraan, ang akala ng iba, they were entertained angels unaware. Para bang hindi natin kasi hindi nila alam na ang kanilang kinakausap isa na palang angel. In this present time, walang ganun, ano? Wala kang makikita sa itinuturo ni Pablo about entertaining angels unaware na hindi natin alam. At sila ay nag-iingat sa tao. Katulad ng isang bata, kung minsan pag nahulog, di daw siya nasaktan dahil sinalo siya ng angel. Yun ay mga katahang isip, no? Tawag dito, superstitious beliefs, no? Ito yung mga walang hindi ito sinusuportaan ng banal na kasulatan, no? Madalas nating naririnig may mga bata na nahulog, no? At hindi sila nasaktan, katulad ng sinabi ko, dahil sinalo sila ng kanilang mga angel, no? Tignan natin muli ang talatang ito, no? Colossians chapter 2 verse 18. Let no man beguile you of your reward in a voluntary humility, no? And worshiping of angels, no? Intruding into those things which had not seen. Ginagawa nila ang pagsambang ito sa mga angel, no? Na hindi nila nakita, no? So that's vainly, no? Walang halaga, walang layunin. Pop up by his fleshly mind. Bigla na lang pumasok sa isip nila, no? Pop up by his fleshly mind sa kanilang makalamang isip, ano? Ito ang mga bagay na kaisipang ukol sa laman, no? Saan ba galing ang mga angel o mga anghel? Sila ay may kaugnayan sa programa ng Diyos. Sila ay mayroong programa ang Diyos para sa kanila, no? At ito ay para sa Israel, no? Isa sa mga naisaulo kong kabanasa sa Biblia
ay ang Psalms chapter 91. Ito, pero ngayon, medyo hindi ko na masyadong naalala, pero pwede nating basahin, ano? Pero naisaulo ko to. Ang sabi niya sa verse 1, Psalms chapter 91, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Verse 2, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God. In Him will I trust. In verse 3, surely He shall deliver thee from the snare of the fowler, no? And from the noisome pestilence. Tandaan natin, itong Psalms na ito ay referring during the tribulation period, no? Basahin ninyong maigi, no? He shall cover thee with His feathers. Wala namang nangyayari sa panahon natin na ganito eh. He shall cover thee with His feathers, and under His wings shall thou trust. His truth shall be thy shield and buckler. Verse 5, Thou shalt not be afraid for the terror by night, nor for the arrow that flieth by day. Verse 6, Nor for the pestilence that walketh in darkness, nor for the destruction that wasteth at noonday. Kapag ang Diyos ay nagpadala ng salot, remember this, ano? For sure, anong mangyayari? Marami ang wawasakin nito, no? Dahil sa susunod na talata ay ganito. Maraming namamatay, no? Verse 7, 8,000 shall fall at thy side and 10,000 at thy right hand, but it shall not come nigh thee. In verse 8, only with thine eyes shall thou behold, sabi niya, and see the reward of the wicked. Ang tinutukoy ng talatang ito ay ang protection ng Diyos sa bansang Israel during the tribulation period, no? Hindi natin pwedeng angkinin ang mga talatang ito, no? Hindi natin pwedeng angkinin ang mga talatang ito dahil ito ang mangyayari during the Great Tribulation period. So now, kung tanong ko, ikaw ba ay tutungo during the tribulation period? Wala, dahil kukunin na tayo ng Lord, ng ating Panginoong Yesus. So, wala na yung presence natin during the tribulation period. So, because thou hast made the law, which is my refuge, even the Most High, thy habitation, ang sabi sa verse 10, there shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling. Bakit? Bakit walang kasamaan at salot na lalapit sa kanilang mga tolda during those days? And verse 11, sabi niya, For he shall give his angels, sabi niya, his angels charge over thee, to keep thee in all thy ways. Dahil magbibilin siya sa mga angel upang ingatan ang Israel, no? Sa panahon na yon. So they shall bear thee up in their hands, sabi niya, lest thou dust thy foot against the stone. So sabi nung talata, sila ay kanilang bubuhatin siya, ang Israel, sa kanilang mga kamay. 13, Thou shalt tread upon the lion and adder, the young lion and the dragon shalt thou trample under feet. Because he hath set his love upon me, therefore will I deliver him. I will set him on high, because he had known my name. No? So he shall call upon me, and I will answer him. So during those days, tatawag ang Israel, no, sa Panginoon, sa Diyos, ano? I will be with him in trouble. This is the Jacob's trouble, no? Sa panahon na yon, maghihirap ang Israel, no? Of course, affected din yung mga Gentiles. I will deliver him, sabi ng Diyos, and honor him. With long life will I satisfy him and shew him my salvation. Ang Israel ay may mga angel na kakalinga, no, sa kanya sa panahon ng kapighatian, no. Kaya kung babasahin natin yung Psalms chapter 34 verse 7, the angel of the Lord encampeth, no, round about them that fear him, no, and delivereth them, no. So ito ba ay para sa body of Christ? Ang tanong ko, can we apply it in this present time sa body of Christ? Ni minsan ay wala pang nakakita ng angel. Remember this. Ang mga buti pa yung white lady, may nakita na sila, no? Yung mga gawa-gawa, no? So, pero yung angels na sinasabi nila, hindi, walang nakakita, no? Ni minsan ay wala pang nakakita ng angel sa panahon natin. Maraming naniniwala sa panahon natin na mayroon silang guardian angel, no?
Pero silang guardian angel, no? Pero hindi ba natin naisip, ito, take note, no? Di ba natin naisip kung ano ang layunin ng mga anghel sa atin? Ano bang layunin ng anghel sa atin? Samantalang mayroon Santong Espiritu na nag-iingat sa atin. Di ba? Na nagkaroon ng, ano ba yon, yung tinatakan na tayo, no? So, pwede bang yun tanggalin o pwede pa ba tayong mapahamak? Well, dito sa mundo, mapahamak tayo dito sa mundo, no? Pero yung bagay na pang eternal life, hindi na tayo mapapahamak, ano? So, maraming mga turo na ating tinatanggap, no? Na nasa Biblia, no? Tandaan natin to. Maraming mga katuruan na ating tinatanggap na nandyan sa banal na kasulatan, ano? Subalit hindi ito dispensational. Kailangan ng isang mananampalataya ay magkaroon tayo ng tinatawag nilang dispensational understanding. Ano? Pagka hindi dispensational ang ating pag-aaral sa salita ng Diyos o hindi natin tinatanggap itong dispensational na ito or rightly dividing, nagkakaroon ng mishandling in the word of God. No? Nagkakaroon ng halo-halo. No? Pilit nating kinukuha yung in time past, yung under the law at ipapatong in this present time. No? So ang mga katotohanan ipinipilit natin gawin sa panahon natin na hindi angkop para sa atin. No? Yun ang mga dealing ng Diyos sa Israel, no? in time past. Ano? So, isa pang problema ngayon, marami sa atin ang ayaw bumitaw, no, sa mga nakasanayang aral. No? O yan, no? Tayo, sinabi ko na sa ating unang pag-aaral kanina, ang problema sa atin, yung sinasabi ng banal na kasulatan, nakasulat na doon, hindi pa tayo naniniwala. No? At ang ating pinaniniwalaan, yung ating mga nakasanayan. No? Meron tayong sistema ng paniniwala sa ating puso na naitanim na yan. Nandun ako. Even yung mga Jewish people, they are under the law. Pagka sinabi mong hindi kailangan yung kautusan, papatayin ka, di ba? Yun ang ginagawa ng mga Hudyo, no? Mahigpit na sinusunod yung kautusan, ano? So, sa panahon natin, meron pa rin mga taong ganun, ano? They are still influenced by the law. No? Samantalang ang Panginoong Jesus, yun ay isinabit na, no? I-nailed it dun sa cross, no? O paano, kumbaga, permanently, nandun yun, no? And it will only resume yun pag wala na tayo dito sa lupa, no? So yung mga aral na ginagawa lamang ng tao na angkop sa kanilang hanay ng katuruan, ano? Or set of doctrines, no? Tandaan natin, hanggat hindi natin tinanggap kung ano ang nakasulat sa salita ng Diyos at isaalang-alang, no? Ang tamang paghati dito, hindi tayo magkakaroon ng dispensational understanding. Hindi tayo magkakaroon ng dispensational understanding. Ipipilit natin yung mga, di ba, nung hindi pa tayo nakarinig doon sa Ebanghelyo ng Kaligtasan, marami tayong doktrinang nakatanim sa ating puso at ito ay ating ipinipilit. Do hindi pa natin tinignan kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. Subalit, nung ating tinignan ng banal na kasulatan, doon lang tayo nagkaroon ng understanding. So, we need to consider what Paul said. Kung ano ang sinasabi ni Pablo sa kanyang mga salita, no? Ang mga anghel ay biblical, no? Subalit hindi sinabi ni Pablo na mayroon tayong guardian angel, no? Katulad ng sinabi ko kanina, tayo ay tinatakan ng Santong Espiritu, no? Bilang pag-aari ng Diyos, no? At hindi natin kailangan ng pag-iingat ng isang angel, no? Ang pakikitungo ng Diyos sa Israel ay hindi katulad ng sa atin, ano, bilang bahagi sa katawan ni Kristo, no? Tandaan, hindi tayo mga Israelita, no? At ang pakikitungo ng Diyos sa kanila ay iba. Kung hindi natin makita, no? Ito, nagiging open ako na kung hindi natin makita ang katotohanan ng ito o kayang tanggapin ang sinasabi ni Apostol Pablo, no? We will stay
na hindi natin malalaman, ano? At hindi lalago ang kaunawaan natin sa Kanya. Kaya maraming nagsasabi parang strange yung mga bagay na itunuturo natin dahil ito'y hindi ko narinig, no, sa mga before, no, hindi ko naririnig. Pero ngayon, dahil sa biyaya ng Panginoon at ako ay nag-aaral, ayun ang nakikita ko, no. So, mamaya bibigyan ko kayo ng halimbawa. Now, ano ba ang mga angels today ayon sa Ephesians chapter 3 verse 10? Ano ba yung mga angels? To the intent that now, ngayon, ano, unto the principalities and powers in heavenly places, maaring ang tinutukoy dito ay bad angels, no? Kasi hindi malinaw dito sa verse 10 ng Ephesians chapter 3. Dito ay maaring bad angels or good angels, ano, in heaven, ano, might be known by the church. Sabi niya, might be known by the church the manifold wisdom of God. So, upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia ay may pakilala sa mga pamunuan, ano, at sa mga kapangyarihan, sabi niya, ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Anong ibig sabihin? So, sa panahon natin, ang mga angels ay naturuan, ano? Naturuan ayon sa talata. Sabi niya, might be known, sabi niya sa umpisa, to the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places. Referring to sa mga angels to might be known by the church. Ipapaunawa sa pamamagitan ng iglesia. Sabi niya, might be known by the church the manifold wisdom of God. So, upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia ay may pakilala, no, sa mga pamunuan, itong mga principalities at sa mga kapangyarihan, no, ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos, no. So sa panahon natin ang mga angels ay naturuan, no, kung ano ang nangyayari ngayon sa panahon ng biyaya ng Diyos, no. Ito ay sa pamamagitan ng iglesia, sapagkat or the body of Christ, no, nalalaman nila ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos dahil kailanman wala silang nalalaman tungkol sa body of Christ dahil ito ay nakatago sa Diyos. So I mean, naturuan sila, no? Naturuan. Natuto sila sa pamamagitan ng iglesia, no? The church, the body of Christ. Itong mga angels na to, no? So in Ephesians chapter 3 verse 9, ito yung inireveal kay Pablo, no? And to make all men see what is the fellowship of the mystery which from the beginning of the world hath been hid in God, no? Ito yung fellowship of the mystery, yung lagi kong binabanggit sa inyo. It is referring to the dispensation of the grace of God which from the beginning of the world had been hid in God. Ito itinago sa Diyos who created all things by Jesus Christ. Dahil ito ay sikreto at nakatago sa Diyos, naalaman ng mga anghel ang tungkol sa bagay na ito sa pamamagitan ng iglesia. So nobody's known, no? Walang nakakaalam tungkol dito sa sekreto na ito until Paul received it, no? And then ibinahagi niya, no, sa mga mananampalataya, no? So ang mga angels na ito, nalaman lang nila yung bagay na ito tungkol sa iglesia, o naturuan sila ng yung iglesia, no? So bago tayo magtapos today, so nais ko lang bigyan ng pansin ito, no? Maraming mga katotohanan sa salita ng Diyos, no, na hindi kayang tanggapin ng marami. Hindi kayang tanggapin ng marami. Dahil sa mga huwad na katuruan, no, at mga aral na galing sa turo ng tao. I mean, binanggit ko yung tao dahil lahat naman tayo ay personally, nagkakamali tayong lahat, di ba? Pero yung bang itinuturo, it is biblical, no? So, tingnan natin ang bagay na kanyang itinuturo, make sure na ito ay galing sa salita ng Diyos, no? So, mayroong huwad na katuruan at mga aral na galing sa turo ng tao, no? Ang bagay na ito ay anong nangyari? Naging sistema na ng kanyang paniniwala. Naging sistema na ng kanyang paniniwala. So bago natin mahikayat ang isang tao,
kailangan mo ng matibay, na ibahagi sa kanya yung salita ng Diyos. No? Sa pag-aaral natin sa salita ng Diyos, lagi nating i-consider yung konteksto. Ano ba yung sinasabi ng konteksto? Kanino ito sinasabi at ang kanyang dispensational truth, Kanino ito sinasabi? Katulad sa panahon natin in this present dispensation of grace, tandaan natin tayo ay naligtas lamang dahil sa ebanghelyo na si Jesus ay namatay, inilibing, ngunit siya ay muling nabuhay sa ikatlong araw. Kapag narinig mo ito ng isang tao at siya ay sumampalataya, dito siya ay nabautismuhan, nabautismuhan sa kanyang kamatayan, at naging bahagi ito sa katawan ng Kristo, Dahil dito ang ating position sa Diyos ay naging matuwid dahil sa katuwiran ni Kristo. So ang ating position ngayon sa Diyos, sa harap ng Diyos, tayo ay naging matuwid dahil sa ating Panginoong Yesus. At tayo ay nang tayo ay sumampalataya sa death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ, tayo ay nabautismuhan, at naging bahagi sa katawan ni Kristo. Kaya sabi ko sa inyo, lahat ng ordinansa na yon ay sa nakaraan, ito ay kanyang pinawi. So there are no such ordinances na kailangan gawin ng isang mananampalataya in this present time. Ang ating security, ang ating pagkaligtas, it is eternal, eternity, At ang ating pananampalataya sa Panginoon, ang ginawa ni Jesus, kompleto, Tayo ay naging kompleto sa Kanya in Colossians chapter 2 verse 10. At tayo ay ginawang katanggap-tanggap, Sa ating bang pagiging katanggap-tanggap sa Diyos, mayroon ba tayong ginawa na upang tayo ay maging katanggap-tanggap sa Kanya? So, sa Kanyang minamahal tayo ay naging katanggap-tanggap sa Kanyang minamahal, accepted in the beloved, ang ating Panginoong Yesus, Tandaan natin sa ating buhay, patid, hindi tayo sa ilalim ng kautusan. Hindi natin may pagmamalaki na tayo ay gumagawa, naglilingkod sa Panginoon, Dahil ang biyaya ng kaligtasan na ating natagpuan, ito mismo ang nagtuturo sa atin na tayo ay mamuhay ng may kabanalan, Hindi tayo gumagawa upang tayo ay maging acceptable sa Diyos. We are not accepted. He had made us to be accepted in the beloved. Ang Panginoong Yesus siya ang gumawa upang tayo ay maging accepted sa Diyos. So sana sa ating pag-aaral ay magkaroon pa tayo ng panahon sa ating I encourage you na panoorin ng ating mga previous lessons, So sana makasama ko kayong muli. Hanggang sa susunod, mga kapatid, God bless po sa inyong lahat at maraming salamat na kayo ay aking nakasama sa araw na ito. So let me close in prayer. Lord, maraming pong salamat sa pagkakataong ito at kami ay binigyan mo ng oras upang mapag-aralan ng inyong mga salita. Maging sa aking mga kapatid na naging bahagi sa pag-aaral na ito, alam ko po na mayroong mga bagay na pwedeng maging katanungan sa amin. Subalit, kayo po ang magbigay ng wisdom sa bawat isa sa amin na patuloy kaming lumago ayon sa inyong mga salita. Matuto po namin na tanggapin kung ano man ang sinasabi mo sa inyong mga salita, hindi yung sinasabi ng tao. Kaya, Lord, patuloy mo pagpalain na aking kapatid. Alam ko po na mayroong kanya-kanyang mga ministry sa inyong gawain. Bless them, Lord. At dalayan ko rin po ang mga nanonood sa palatuntunan ito dito sa Facebook. Pagpalain mo po silang lahat, Panginoon. At ito po ang aking inihiling na may pagpuri sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoon Jesus. Amen. So maraming salamat sa ating mga kapatid na sa inyo, sa ating mga si Sister Sherlyn, si Brother James,
Jason, ano? Castoprad Jason pala, no? Sorry, bro. Si Viper, no? And then si ate, no? Salamat te. Si Sister Chuchi, no? Yung pinakamaganda ng Christian House Church, no? Sister Chuchi, no? Thank you, sis. At muli, sa susunod, inianyayahan ko po kayong makasama kayo, o kung hindi man po kayo makasama sa ating palatuntunan, just open my timeline at panoorin nyo yung aking latest na topic. Maraming salamat, and to God be the glory.